Sumarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inaabot ng pangangaral ng ating kanila ito sa iba't ibang panig na buong mundo. Maging dito sa ating sa buong Pilipinas. Muli na rin masalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 17, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga non-viewers. Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon po sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones na kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan. Dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30. Dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakinig po sa bawat isa loomin po ni Abay Hawa na magbukas siya ng paunawa sa lahat ng aabutin ng ating pong ginagawang pangaral batay sa banal na kasulatan. Ang ating pong paksa, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na kaunting kalaman sa kasulatan. Ang sabi ni Pablo doon sa 8:28 ng Roma. At alam natin ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay para sa kabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Muli tayo magpasalamat kay Abay Hawa sa buhay na binabahagi pa niya sa atin sa oras at sandali pong ito. Ulit-ulitin po na sa mga oras na ito, marami na po ang wala dito sa daigdig na ito. Dumating na sa kanila yung katakdaan at hindi natin alam kung namatay sila nang nakakilala ba sila kay Abay Hawa o hindi, nakagawa ba sila ng kalooban ni Abay Hawa o hindi. So, yun o, isang malaking tanong. So, mapalad pa po tayo sapagkat narito pa. Napagkalooban pa tayo ng pagkakataon na para masunod pa yung kanyang kalooban habang tayo po ay binibigyan pa niya ng pagkakataon na buhay. Malaking bagay ho yan na ating pong napapakinggan yan sapagkat namuhay ho tayo ng walang Diyos, matagal na panahon. At sana naman hanggang sa ngayon na tayo nakikinig na, mabuhay na tayo na meron tayong sinusundang makapangyarihan sa lahat na walang iba kundi siya Abay Hawa. So, muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon. Brad Miliano Umali, Juliet Umali, Sis Loren Paulan Fernandez, Brad Noli Tungkua, Carlo Roll, Sister Gina Macar, Leonardo Corsiga, Sister Elizabeth Denz, magandang hapon, Joel Suela, Cristina Juarez, Melchor Pasis, Lisa Indinibli Corsiga, Sister Chris de la Cruzquin, magandang hapon, Brad Sam Rotoni, Edmundo Umali, Sister Shirley Reveriza, Lolita Corsiga, Sister Lori Calderon. Sama natin si Brad Pedro at Sis Dominga Bedes. Ayan. Brad Arnold Makoko, magandang hapon.
Pasensya na kahapon. Ayan. Rodnel Lumali. Salamat kay Abayawa at muli kang bumalik dito sa atin sa Pilipinas ng maluwalhati. Brad Jesse Juarez. Magandang hapon. So alas 4:30 na. Tuloy na ho tayo. And then, sisilip-silip na lang ako doon sa mga kapatid natin na hindi ko pa nababanggit. So ang pagsahon natin ay nakalagay sa Roma 8:28 at alam natin na ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sa kanilang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So may proseso talaga ho. Hindi tayo napabilang sa kapulungan sa ating sariling kagustuhan ng magulang natin, or kagustuhan ng girlfriend or boyfriend natin, or kagustuhan ng mga barkada natin. Kasi naalala ko nung panahong mga 80s, na kaya ang isang, lalo na doon sa born again, dahil sa kaibigan, kaya ka naroon doon sa isang relihiyon, ay dahil niyaya ka ng iyong kaibigan or iyong girlfriend or nobyo or nobya. Yun ang dahilan, kaya naroon ka. Kalimitan naman, ganun ang nangyari yung sistema. Pero dito sa ating pinag-aaralan, hindi ho tayo narito dahil sa isang tao, hindi ho narito tayo dahil kay Abayawa, dahil sa iyong tumawag ho No. Ito yung malaki ang pagkakaiba sa relihiyon at saka sa kapulungan. Magandang gabi, Brad Rodel Yolanda. Ito ang malaki ang pagkakaiba doon sa relihiyon at saka sa kapulungan. Ang proseso na kaya tayo ay narito, yung unang-una ho, dahil kay Pablo, doon sa pangaral ni Pablo. Ito yung nakalagay doon sa mga gawa, sa 26, 12. Sabi ni Pablo, dito nagsalaysay siya kung paano siya sumampalataya. So kung ano nangyari kay Pablo dito, ganon din ho ang nangyari sa bawat sa atin. Para sa kalaman lang ho. Kaya nga sinasabi mo pinapauna ko, hindi tayo narito dahil sa isang tao o dahil niyaya ka ng iyong kaibigan, niyaya ka ng iyong kapatid, niyaya kayo ng iyong magulang. Hindi. Sabi doon sa 12, yan ang layunin ng pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at paintulot ng mga punong pahit. Nagsasalita dito si Pablo. Nang katanghaliang tapat, habang kami naglalakbay, nakita ko Haring Agripa ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Matindi, pero mas maliwanag pa sa araw. Yung araw nga, hindi na natin matitigan O ito, mas maliwanag pa roon. Totoong nakasisilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumba sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong yan para mong sinisipa ang matulis na bagay. Yun daw sarili ni Pablo, sinasaktan niya doon sa ginagawa niyang pag-uusig. 15, at tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako si Yahweh na iyong inuusig. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpapatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipakikita ko pa sa iyo. 17. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo, gayon din sa mga hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ito ho yung pinakasusi sa lahat. Imumulat mo, sabi niya, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila
sa kapangyarihan ni Satanas, yung laman, at ibabalik sa Diyos yung espiritu. Ililigtas sila sa kapangyarihan ng laman at ibabalik sa espiritu. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Sino ang nagbanal? Siya may Yahweh. Ano ang malaking pagkakaiba ng pagtawag natin at saka pagtawag di umano ng mga reliyon? Sa reliyon kasi puro panglaman eh. Unang first step. Lahat po kasi ng tao may kanya ng reliyon nung sinilang. Di ba? Kung Katoliko ka, o yun, sinilang ka bilang Katoliko, bininyagan ka, kinumpilan ka, may ninang ka, may ninong ka. Ayun. Sa Iglesia ni Cristo, inihandog ka. So, meron din yata silang witness. Sa born again naman, ipag-pray ka, meron din silang witness. Parang ninong at ninang, may handaan. Laging may handaan ko yan. May handaan lagi yan. Sa ibang reliyon, ganun din. Ganun din. Ibig sabihin, namulat ang mga tao na may kanyang reliyon. Ano ang pagkakaiba doon sa pagtawag natin sa reliyon? Malaki. Sa pamamagitan ng mga tao, sa reliyon, sa pamamagitan ng laman, sa pamamagitan ng tao, laman, o pastor, ministro, pare, imam, o ano man, obispo. Naandun sila dahil doon sa kanilang mga reliyon. Tayo, narito sa kapulungan dahil kay Yahweh. Bakit? Kung paano tinawag si Pablo, ganon din ang ginawa sa atin. Walang middleman, walang laman, talagang si Abay Yahweh ang tumawag. Kaya nga napaka buti ni Abay Yahweh. At kung maiisip lang nating mga nasa kapulungan, yung ginawa niya sa atin, kumpara doon sa dati nating relihiyon, dati nating sect. Dito maliwanag ang pagkakaiba, mayroong pagbabago talaga. Kasi nung nasa laman tayo, o nasa relihiyon tayo, yung pagiging makasarili, lutang na lutang eh. Yung pagiging makasarili, makaako, laging lutang. At kapaigbabawan lahat. Magmula dun sa pagsimba, sa pakikinig, puro kapaigbabawan. Lahat. Samantalang dito, yung sinasabi ni Pablo doon sa mga gawa, ito ang matindi rito eh. Sabi niya, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Talaga namang nasa kadiliman tayo eh. So sa pamamagitan ni Pablo, imumulat mo ang kanilang mga mata, ibabalik sa kaliwanagan mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas. Sabihin, kung hindi nangyari sa pangangaral ni Pablo, nasa laman pa rin tayo. Kasi ang sinusundan natin ay yung aral, turo, doktrina ng tao. Hindi aral, turo ni Pablo na galing kay Abay Yahweh. Nakuha niyo po yan. Ang laki ng pagkakaiba niya. Ang relihiyon, buhay na buhay sa laman. Walang espiritu sa relihiyon. Ngayon, sa kapulungan, kung tayo ay hindi na lumalakad ayon sa laman, ibinalik niya na tayo sa liwanag. Nagkaroon tayo ng kaliwanagan, galing tayo sa kadiliman. At ang sabi pa nga ni Pablo dyan, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas o nung laman at ibabalik sa Diyos. Totoo yun eh. Pagka tayo, nung tayo nasa reliyon, talagang purong laman ang bawat sa atin. Nagsisimba tayo, pero nagsisinungaling. Nagsisimba tayo, pero nagnanakaw. Nagsisimba tayo, pero sabi nga, nanloloko. Hindi pa natin aminin, pero yon ang nangyari.
Nagsisimba tayo, nangangalon niya. Nagsisimba tayo, nakikiapin. Nagsisimba tayo, nakikigulo tayo. Di ba? Magulo yung buhay natin, pamilya natin magulo. Pero nagsisimba. Di ba? Malaki ang pagkakaiba niya. So may pagtawag, may proseso. Na kaya tayo narito ay dahil sa Kanya, hindi dahil sa kung sino. Ano? Sabi nyo dito, sa 1.9 ng pangalawang Timoteo, siya ang nagligtas at tumawag sa atin tungo sa banal na pamumuhay. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob na ibinigay niya sa atin kay Kristo bago pa nagsimula ang panahon. ASMD. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Yun ho eh. Yun sana ang malagay sa ating puso at sa kaisipan. Na tayo, sabi niya dito, iniligtas, tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo bago pa nagsimula ang mundo. Ibig sabihin, bago pala nagsimula ang mundo, inilalagay na tayo or pinili na tayo ni Abay Yahweh para maging banal. Kaya nga, nasa atin na lang ngayon kung hindi natin siya susundin, hindi tayo magpapatuloy doon sa kanyang sinasabi. Nasa atin ngayon. Sabi ko dito, sa Roma 8:30, ang mga pinili niya noong una pa man, noon pang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Nakita niyo ba yun? Yung tinawag, pinawalang sala. E paano yung nasa reliyon? Hindi ko sila pinapawalang sala eh. Kasi nagpapatuloy lang po sila doon sa pagkakasala. Eh bakit mo naman nasabi, Brad, na nagpapatuloy lang sila sa kasalanan? Tingnan niyo. Meron bang nasunod ng reliyon tungkol doon sa sinasabi ni Pablo? Naging palamuti lang ng reliyon si Pablo. Naging palamuti lang. Ibig sabihin, kino-quote lang nila yung sinasabi ni Pablo, pero hindi ho talaga ipinamumuhay. At ang kanilang sinasabi ho, yung kanilang aral, doktrina at turo, galing mismo doon sa kanilang founder. Founder ng Iglesia ni Cristo, founder ng ADD, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witnesses. Founder, kay Kibuloy, kay Bilarde, kay Villanueva. Ang sinusunod, hindi naman yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga, ang babala niya doon sa Galacia, anong babala niya? 1:8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo na magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Hindi po pwede na mangangaral si Pablo ng iba kaysa doon sa ipinangaral niya ng una. Kaya isa-isahin natin eh. Ang gagaling nila ang gagaling nilang magsalita regarding dun sa hindi siya ang wika ang Diyos. May Diyos, may Ama. Di ba? Sino yun? Kaya nga pagka binalik mo na sa kanila, yung bang Ama na sinasabi nyo at yung Diyos na sinasabi nyo, yan ba yung nagturo sa inyo ng mga aral na sinasabi nyo? Isa-isahin nyo na. Ano ba yung aral nung Ama ninyo, nung Diyos nyo? Pasalamatan. Taunang handog na haing pasalamat. Pasalamatan every week. Yan. Abuluyan tuwing pagkakatipon. Isa-isahin nyo na. Aral ba ito nung Diyos nyo? Kasi hindi ho naging aral yan dito. Di Pablo. Eh di magkukot ngayon nung Sitas. Anong Sitas ngayon ang ikukot nila? Natural, yung unang Korinto, 16, 1-2. Hanggang doon lang mabasa.
Hindi nila babasahin sa inyo yung 3, mabubuko sila. Kahit na yan ay ministro na nag-aral ng 4 hanggang 5 taon sa kanilang School of Theology, tayo hindi tayo nag-aral. Pero sa tulong ng banal na espiritu na nasa atin, gapi sila. Di ba? Bakit? Kasi katotohanan yung sinasabi nung nasa atin nung banal na espiritu na ibinahagi sa atin. Brother Milano Mali, hindi ba nabasa yan ng mga Muslim, ni OHC at ng iba pang sekta na di naniniwala kay Pablo ay maliwanag na mababasa yan sa kasulatan? Pagtawag talaga bro, salamat kay Abaya. Nababasa, kaya nga lamang wala yung unawa. Kasi pag hanggat wala yung banal na espiritu at yung pagtawag, hindi talaga maunawaan ng kahit sino. Kaya nga sinasabi, kahit pala ikaw nag-aral, nag-doctorate ka pa, tinatawag ka pang Doctor of PhD, hindi mo rin maintindihan yan. Bakit? Pinag-aralan mo, ukol sa laman Samantalang ang tinuturo ng banal na kasulatan ay ukol sa espiritu. Magkaaway, magkalaban yan. Kaya nga po ang isang tao na mumuhay pa ayon sa laman, ibig sabihin, kaaway ka mismo ni Abayawa. Paano mong naunawaan yung kanyang salita na ikaw ay kaaway niya? Hindi ka bibigyan ng pangunawa hanggat kaaway ka niya. Kaya masabi mo nga sa inyo, hindi na ako nagtataka doon. Hindi na ako nagtataka na bakit na ilang beses mo nang nababasa yan, ilang beses mo nang nakikinig yan, pero bakit wala pa rin pangunawa? Kasi nga, yung tao lumalakad pa rin sa laman. Hanggat ang isang tao lumalakad sa laman, wala hong paglago yan. Walang paglaki. Masama nga lang ihalimbawa yung mga ating mga kababayan na yung hindi ba lumalaki sila. Tingnan niyo kung paano tingnan ng tao. Gano'n na magiging itsura ko natin kung ilalagay natin physically. Kasi kaaway ka Kaaway ka ni Abayawa, paano magkakaroon ka ng pangunawa? Sige nga. Magkaaway yan laman at saka espiritu. Kaya nakita niyo lahat ng pinag-aaralan natin, hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan. Wala tayo na ginagawa nila. Wala tayong abuluyan tuwing pagkakatipon. Hindi tayo nagpatayo ng mga simbahan. Wala tayong pasalamatan. Wala tayong pasalamatan weekly. O ilan na yan? Wala tayong nakatulad ng ginagawa nila. Bakit ganon? Natural. Iba yung Diyos nila, iba yung Diyos na ating kinikilala. So, hindi ho talaga sila magtutugma. Kasi nga nasa laman. At wala ho yung pagtawag Walang pagtawag. Kaya ngayon, marirealize ng bawat isa sa atin, yung sinasabi ko, malimit yon. Sa tagal nating pakikinig, sa tagal nating panonood, at walang pagbabago sa loob ng napakaraming taon, ibig sabihin lamang, lumalakad ka ayon sa laman. Kasi merong pagbabago. Si Pablo, binago ang timano ko yun. Yun ang tawag doon ay conversion. Na-converte. May pagbabago sa buhay. Kasi hanggat hindi tayo nababago, nakatulad ng ginawa niya kay Pablo, itsura lang tayo ng mga reliyon. Walang pagsusumigasig ukol sa espiritu. Naging abala sa mga bagay na ayon sa laman. Basta ang tao naging abala sa laman, hati ka agad ang kanyang panahon. Yung oras niya, panahon. Diba? Hati na kaagad. Basta ang tao naging abala sa laman, antimano, yung pagiging abala sa espiritu, limitado. Diba? Limitado yan.
Sabi dito sa pangalawang Tesalonica 2:14, hindi, tinawag kayo ng Diyos. Ayan, no? Letra por letra ko yan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Yahweh siya. Saan daw tayo tinawag? Sa kanyang Ebanghelyo. Doon sa mabuting balita. Hindi tayo narito para dahil kay ganito, dahil kay bro, dahil sa magulang, dahil kay kapatid, dahil sa anak. Hindi ho. Narito tayo dahil tinawag tayo ni Abay Yahweh. Yun o yung maliwanag dyan. Ang relihiyon, tinawag ba sila? Hindi. Sa pamamagitan ng karunungan ng panglaman, katuroang panglaman, kaya sila nasa relihiyon. Pero yung salitang pagtawag, wala. Wala. Masakit pakinggan yan. Pabira, biro mo, diyan ka na tumanda, diyan ka isinilang, diyan ka tumanda, tapos mapapakinggan mo. At isang malaking katotohanan, kahit mapakinggan nila ito, lalo na yung mga matatandang, kumbaga naging panatiko ng relihiyon, ay, hindi mo na makakatkat yun. Hanggang sa abuti na ng kamatayan ho yun. Kaya nga sinasabi ko ako kahapon at narinig natin, dito na ako sinilang, dito na ako mamatay. Yun ang isang malaking tama. Talagang kamatayan ang pupuntahan ng mga tao na nasa reliyon. Eh wala mo kasing pagtawag eh. Di ba? Nila naman isipin mong mas pinaniwalaan nila si Manalo, Soriano, Smith, White, Russell, etc. kaysa kay Yahweh na nagsasabi kung sino ang sugo sa mga gawa 26-17. Yun. Di ba? Ay tayo, pinaniwalaan natin yung isinugo mismo ni Abay Yahweh na si Pablo. Kaya nga, sabi nga sa inyo, lahat ng aral, doktrina, turo ng mga reliyon, kontra sa sinasabi ni Pablo. Kaya nga ang parusa, nasa kanila na eh. Itinuturing na ni Abay Yahweh na patay na ang mga nasa reliyon. Bakit to? Babalikan ko yung gawa, tingnan ninyo. Na sinasabi niya. Sabi niya, ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hintil kung saan kita sinugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibig sabihin, kung hindi si Pablo ang magiging instrumento mo, bulag ka. Kung hindi si Pablo ang magiging instrumento mo, ay nasa kadiliman ka. At kung hindi si Pablo ang magiging instrumento mo, hindi ka maliligtas sa laman. Bakit? Ano sabi dito? Imumulat mo ang kanilang mga mata, di bulag. Ibabalik sila sa kaliwanagan, di nasa kadiliman. Mula sa kadiliman, ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas ng laman. Ayaw mong paniwalaan si Pablo. O di anong turing sa'yo ni Abay Yahweh? Patay. Paano magkakaroon ng kaligtasan ng mga reliyon? Patay. Hanggat wala yung sinasabing pangangaral ni Pablo. Hindi makapasok yung aral ni Pablo eh. Nabinigyan ni Abay Yahweh ng karapatan. Yung salitang karapatan, pagka nakakinig kayo doon, ministro ng IAC lang gumagamit niya. Di ba? Ayan. Brother Jesse Juarez, pero malaking bro ang magiging pagbabago ng dami ng miyembro ng reliyon sa mga susunod na henerasyon. Mukhang konti na dahil iba na ngayon, mas naiintindihan ng mga bagong magulang ang sistema ng mga reliyon dahil sa may mga ganito na social media. Sana loobin na naisasawalat ang mga mali ng reliyon kumpara sa mga dating magulang na ang basihan lang ay sabi ni ganito o narinig na ganito. Kaya kung nasaan ang magulang, dati nandun din ang mga anak. O totoo yun. Ngayon may pagbabago dahil maraming mga magulang ngayon, yung mga anak, kinukontra na yung mga magulang.
Hindi katulad nung una. Di ba? So, maliwanag, mga kapatid. Di ba, ang sarap na maintindihan natin. Uulitin ko kapag ang tayo ay hindi napangaralan ng mga sinulat ni Pablo, mananatili tayong bulag, nasa dilim, nasa laman. Pag hindi ho natin sinundan yung sinasabi ni Pablo. Bulag, nasa dilim, nasa laman. Patay. Kaya pala kahit na anong gawin mo, wala ring saysay. Patay kayo. Di ba? Ano sabi? Hindi nalalaman ng patay ang anuman. Ganyan nung inilalarawan ni Abayawa ang isang patay. Wala na siyang nalalaman. Kaya kahit na manggigil ka, kahit na lumabas pa yung litid mo sa leeg, kasasalita, kahihiyaw, wala rin saysay. Bakit? Patay. Yung pinagsasabihan mo, bingi, bulag, patay nga eh. So, alam mo na. Di ba? So, kaya tayo nangangaral, hindi na lang para doon sa mga patay. Hindi na. Kasi wala ka na magagawa, wala tayong magagawa doon eh. Doon na lamang sa nagpapatuloy na mga buhay. Kumbaga sa isang halaman, kasi kahit nagdilig ka ng dilig, nakita mo na, lupay-pay na yung dahon, lupay-pay na yung isang abe, punutin mo na at wala nang silbi yan. Di ba? Kaya tayo nagdidilig ngayon para na lamang doon sa buhay. Pero doon sa patay, makinig man ang makinig, manood man ang manood, wala na rin saysay. Doon na lang tayo ngayon, doon sa mga buhay. Doon sa mga gumagawa. Ano sabi dito sa unang Pedro? Sabi dito, 5 Gs. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpapatatag. Sino? Si Abayawa. Magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Sarap no? Sarap ulit-ulitin yung sinasabi. Di ba? Ito, balikan ko lang yung Tesalonica, sabi niya dito, 2:14, binasa ko nila sa kalagay, ito'y tinawag na kayo sa pamamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Yahweh siya. Kaya nga mga kapatid, kayo mga pagpakatibay, inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y itinuro maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. 16, ngayon ang ating Panginoong Yahweh siya rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay na walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. 17, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabubuting gawa at salita. May gawa. Mabuting gawa. Dapat mayroong ginagawa ho tayo. Ayun po. Maliwanag ho. Yung pagkakapili, sabi niya, alam natin ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Sino ito? Ito yung mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Si Abayawa mismo ang gagawa para sa atin, para sa ikabubuti nating mga umiibig sa Kanya. Dahil tinawag niya tayo ayon sa Kanyang ayon sa Kanyang layunin. Huwag po tayong tumigil sa paggawa ng kabutihan. Sabi ko nga malimit ninyong narinig yan. Sabi ko nga, paulit-ulit na lang na inyong napapakinggan. Yun ang buhay na ipinagkakaloob pa sa atin. Ngayong araw na ito, hindi natin alam bukas kung may buhay pa tayo. Pero itong araw na ito, sana nakagawa tayo ng kabutihan.
Una-una kay Abay Hawa, ikalawa sa ating kapwa, at ganoon din sa ating sarili. Ano ibig sabihin sa ating sarili? Kasi mali yung interpretasyon ng marami yan. Diba? Inibig ko naman talaga yung aking sarili sa simula pa lang. Ibig sabihin, makasarili. Iba ho yun. Magkaiba yung makasarili kaysa pag-ibig sa sarili. Ano ba yung pag-ibig sa sarili? Yun nung tayo maligtas sa kasalanan. Yun ho ang pag-ibig sa sarili. Yung hindi na tayo nakagagawa ng kasalanan. O di may ibig tayo sa ating sarili. Hanggat tayo ay gumagawa ng kasalanan at habang may kautusan pa rin tayo, hindi natin naiibig ang ating sarili. Bakit? Pinapatay lang natin yung sarili natin eh. Inilalagay natin yung ating sarili sa kamatayan. Bakit? Gumagawa pa rin tayo ng kasalanan eh. Hindi natin sinusunod yung kalooban niya. Baka yung magtataka, bakit Brad? Meron bang kalooban si Abay Hawa? Meron naman. O bakit hindi ba natin alam na meron siyang kalooban? Diba? Meron. Nasa bagay, kapag wala talaga yung banal na espiritu, wala magtuturo. Diba? Ulitin ko, hindi na itong pangaral natin para doon sa mga batay. Ito'y para na lamang doon sa mga buhay. Masustinihan yung buhay espiritual. Araw-araw kung lulobin ni Abay Hawa. Doon na lang. Wala na tayong magagawa eh. Wala na tayong magagawa. Kahit na araw-araw makinig sila ng makinig, manood ng manood. At hindi sila binuksan ni Abay Hawa. So kaya tayo nagpapatuloy ngayon doon sa mga tatawagin at doon sa mga tinawag na. Kaya tayo nagpapatuloy ng ating pangangaral. Araw-araw, hindi tayo nagsasawa habang may pagkakataon, habang meron pang oras. Hindi ko ibig sabihin na ako malapit na. Kahit sino sa atin, pwedeng mangyari yun. Kahit bata ka pa na, kahit edad 30, 40, hindi mo pwedeng sabihin malakas ka. Hindi mo alam yung araw ng bukas. Sana, bago dumating yun, yung panahon na yun, nakagawa talaga tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Kasi maraming tao, iniitsapwera yung isang araw. Nangyari na yan, mga kapatid. Ipinagpawalang bahala natin ang isang araw. Kasi iniisip natin, bukas buhay pa rin tayo eh. Pero tingnan ninyo, pagka yung kaisipan mo, yung bukas hindi mo pwedeng ipagambog, iba ang magiging kaisipan mo. Naturalmente, na sa araw na ito na merong kang lakas, gagawa ka ng karapat-dapat ayon sa kanyang kalooban. Pero kung alam mong bukas, buhay ka pa, ay itsakwera mo na. May bukas pa naman eh. Di ba? May bukas pa naman. Yun ang pagkakaiba ng ipinaghahambog mo yung bukas at saka yung hindi mo ipinaghahambog yung bukas. Diba? Kung abutin man ako ng kamatayan, kinabukasan, alam ko, sa araw na ito may nagawa ako. Diba? Meron akong nagawa. Kaya Abay Hawa. O abutin man ako, o alisin man, o ibig sabihin, ibigay na sa akin ni Abay Hawa yung aking kunin na yung buhay niya sa akin, kinabukasan, may nagawa ako. Di ba? Ang sarap po nun ah. Sana maunawaan, maintindihan. Meron pa dun sa, di ba, bukas na lang kung loloobin no. Sige, marami po yan. Sige, tingnan ko sino pa yung aking mga hindi natawag dito. Jinking Doberte Lopez, Jen L. Juarez, Jan Mercor Siga, Fernando Pronebo Abiliera, Jesse Juarez. Minsan bro, pinilit ng nanay kami ng mga bata. Umating lang kami dati bro, dahil pinilit ng nanay. Pero pag nakilala mo na siya, nagkakaroon ka ng espiritu na gawin yan sa kusa dahil gusto mo ang
ang malapit sa Kanya. Totoo yan. Ako mismo ang nakasaksi ho dyan. Yan sinasabi ni Brad Jesse. Ako mismo. Kaliliitan pa ho yan. Dala-dala ni Sister Christy. May kalong, mayroong akay. Ayan. Tama ho yun. Pinipilit ng nanay kami ng mga bata umattend. Ay, gano'n naman talaga nangyari, di ba? Pero ngayon, iba na. Kusa na, kumbaga. Hindi na dahil kay nanay. Brad Wilfredo Bedes, ayan, magandang hapon. Masong LC, magandang hapon. Leonardo Corsida, Sister Maria Victoria Morales, ayan. Sister Vivian Bando Humana, Carlo Rol, Sebastian Juarez, Leonardo Corsida, opo, pinipilit pa rin ang kanilang kaalamang mali. Wala ko tayong magagawa. Bulag ko eh. Nasa dilim, bulag. Kaya siyempre, lahat ng mali, pipilit na mga yan. Kaya wala na ho tayong, kaya nga ho tayo hindi nakikipagdebate. Kasi bero mo yung kalagayan mo nasa taas, tapos na makikipagdebate sa iyo laman nasa baba. Huwag na nating ibaba yung sarili natin. Brad Fortunato Juarez, si Sil Manyoso, magandang hapon. Ayun. Maria Victoria, tama po bro, pag hindi ka tinawag na Abayhawa, patay ka sa paningin ni Abayhawa. Salamat ni Abayhawa. Naway loobin, buksan din po niya ng kaisipan ng bawat mahal natin. Araw-araw tayong nanalangin na loobin ni Abayhawa. Sister Lori Calderon, Maria Victoria, kahit seconds po bro, mahalaga. Totoo ho yun eh. Kasi yun nga sinasabi ko nga, hindi natin hawak yung buhay natin eh. Kung hawak nga lang natin yung buhay natin, kung malalaman natin bukas na tayo ikukunin na Abayhawa, ngayon pa lamang, maghapong, gumawa na tayo ng kabutihan. Kaso hindi. Di ba? Wala nakakaalam eh. Kung kailan ka kukunin, kung masurpresa ka. Di ba? Katulad nung nangyari doon sa 10 virgins. Di ba? Naiwanin yung 5. Sister Jo LB, magandang hapon. Brad Noli Tungkuwa, maraming salamat Abayhawa. Sana pakalinaw na aral at sulat ni Pablo sa kapulungan. Magaling ni Sir Roeman. Salamat sa aral niya. Karotohan. Salamat kay Abayhawa. O yun po. Sana ho ay nabasa ko na lahat yung ating mga pangalan ng ating mga kapatid. At doon sa ating mga kapatid na hindi nakahook sa atin sa live nito, alobin po na panoorin nila. Yung nga sinasabi nga natin alam nyo, nangihinayang tayo kung ano man ang naging kadahilanan na hindi sila nakadalo. Sana mapanood. Minsan kasi hindi maiwasan na yung oras hindi ka makadalo live. Sana naman mapanood. Kasi ang nakakapanghinayang yun, yung aral na hindi mo mapapakinggan, nawalan ka. Na imbis na sana merong pagpapala, nawala. And then pagka nawala ho yun na. Alam nyo naman ang laman. Pakabilis umatake niyan. Segundo. Ang laman ho kasi segundo lang. Sister Rosely Bando, anong wala ko? Ayan. Sige. Salamat sa lahat po ng ating mga viewers at sa lahat po ng ating mga kapatid. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abayhawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng paghahari at ang kapangyarihan sa kauna ng panahon at ngayon at magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain. Higit sa lahat sa bagay na pang-spiritual. Kaya po sinasabi, higit sa lahat, mas malaki ho ang oras o panahon dyan sa bagay na yan
kaysa sa panglaman. Ang panglaman, may panahon na mawawala ho yan. Yung lahat ng hawak natin at nakikita natin, isang araw mawawala ho yan. Isang iglap, mawawala ho yan. Pero yung spiritual, yun. Sana bago dumating yun, may baon tayo. Nagbaon tayo ng mabuting gawa. Kasi kung wala ho yung mabuting gawa, wala rin na. Wala rin ho tayong naibaon dito sa mundong ito. Itsura lang tayo ng mga reliyon. Sige po. Muli maraming salamat. Isang magandang hapon po sa ating lahat.